beloved Boss Mike Cervera. Bato de la Rosa, may warrant na? Talaga? Oh, eto! Pasok! Programa si Attorney Cristina Conti kahapon, nagbigay po siya ng pahayag na sabi niya, mukhang kayo na daw po ang susunod na bibigyan ng arrest warrant ng ICC. Ano po ang Nako. tugon niyo dito? Walang problema. Hindi man natin kontrolado ICC kung mag-issue tayo. Eto, mga kababayan, si Bato. Pakinggan nyo yung katwiran. Nung sinabi na, eto na nga tila ba'y may warrant na itong si Bato. Oh, pakinggan natin ulit. Pasok! Kasama din po namin dito sa programa si Attorney Cristina Conti kahapon. Nagbigay po siya ng pahayag na sabi niya, mukhang kayo na daw po ang susunod na bibigyan ng arrest warrant ng ICC. Ano po ang tugon niyo dito? Naku, yari ka Bato. Ikaw na daw ho. Oo, ang susunod na bibigyan na daw ng warrant. Ano matutugon mo dyan, Bato? Walang problema. Hindi man natin kontrolado ICC kung Ayun naman pala eh. Hindi naman nyo pala kung kontrolado. Talaga namang hindi nyo kontrolado eh. Kaya nga na, si Digong. Kaya nga po nadala sa ICC si Digong eh. Kasi nga, hindi nila kontrolado. Sabi ni Ai Chang, magli-5,000 na po tayo rito. Wala pa 1,000 po yung nagla-like. Mga boss, ambag na lang po yung like. Ano po? Walang bayad po. Palike naman po. Tuloy. issue tayo ng order. Titingnan natin kung ano magiging action ng ating gobyerno despite all that happened during the Duterte situation, no? Uulitin lang nila yun. Ano ka ba? Titignan mo pa kung anong aksyon ng gobyerno. Uulitin lang nila yun. Ito naman si Bato, alam mo naman parang ang hina rin. Bato, uulitin lang nila yun. Nagawa nila kay Digong, sa'yo pa kaya? Hindi nila magagawa. Hindi ganun kahina ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Maniwala ka. Hindi ganun. Si Bato naman, nako, ewan ko ba ang hina ng ulo. Kung nagawa nila kay Digong yun, sigurado. Magagawa nila sa'yo. Sino ka ba kay Digong? Di ba? Tignan natin kung may magwawala para sa'yo. Meron bang iiyak para kay Bato? Bukod sa pamilya niya. May mga tulad ba ng pagtangis? Pagtangis tulad ng ginawa nila kay Duterte? Sa tingin nyo, mga kababayan, may mag-iiyakan ba? Siguro yung mga vlogger, iiyakan niya mga yan. Bakit? Nauubos na ho yung kanilang kinakampihan. Di ba? Di ba? Nauubos na ho yung kinakampihan nila. Sabi nga ni Meme Pebbles, ayan na nga, maraming makukulong na vlogger daw. Di ba? Tuloy. Yung nangyari kay Pangulong Duterte, tingnan natin kung anong gagawin nila na naaayon sa batas. Agno Prias, anong reply? Hindi to reply, masipag lang ako. Nako, anong naaayon sa batas? Di sige. Mr. President, pwede po ba? Pag hinuli nyo si Bato, idaan nyo muna ng local court kasi yun yung request niya. May request po kasi na gusto nila idaan daw sa local court para masabing legit yung pagkakahuli. Walang iya ka, Bato, yun lang pala request mo. Sige na, gawin nyo na ho General Torre, baka naman pwede. Pag hinuli nyo si Bato, yung kanyang warrant, ipadaan nyo daw po muna kasama siya sa local court. Para walang masabi. Yan. Para bang bago bitayin ibigay na lahat ng kahilingan. Parang ganon. Ano po? Tuloy. Dapat naaayos sa ating konstitusyon. Senator, hindi pa... Bakit? Meron ba mali sa Constitution? Ano ba talaga? Parang sinasabi ni Bato, dapat maayos. So, hindi ba ayos ang ating Constitution? Di dapat lang talagang dalhin sa ICC yan. Kasi, kung hindi ayos yung ating Constitution, paano natin mapapagana yung mga justice system natin? Kung hindi pala ayos ang Constitution, anong gagamitin? Ano pagbabasihan pagdating sa korte kung hindi ayos pala? Wala ho Wala na hong pagkalagyan itong grupo ng mga Duterte, mga kababayan, sa kanilang mga pinagdadaanan. Wala na ho. Wala na silang Wala na sila.
Wala yan, kulong na yan. Now na. Naku, grabe. O, tuloy. Po nagbago yung naging pahayag nyo noon na kayo po kung sakali mang matuloy ang arrest warrant na yan, hihingi pa rin po ng tulong sa Senado? Mm. Ganon. I will explore all possible avenues. No? Na Kita nyo, ang dami na lahat daw ng mga ng mga pwedeng hingian ng tulong gagawin niya. Ngayon, Bato, gaganyan-ganyan ka na. Nung ano yung sinabi mo kay Trillanes? Hindi naman ganyan di ba? hindi natin magamit na para mapigilan yung pagpadala sa atin sa dahil. Akala ko ba tingnan nyo mga kababayan, ngayon pipigilan na daw yung pagdala sa dahig, gagawin niya daw lahat ng paraan. Akala ko ba gusto mong makasama si Digong? Tapos ngayon, Ferdinand Sergio, thank you. Tapos ngayon sasabihin mo, pipigilan mo na. Ayan mga kababayan iba-iba na sinasabi ni Bato. Sabi niya nun, okay lang, basta makasama ko si Digong. Alagaan ko siya doon. Ngayon gusto niya na humpigilan, gusto niya na humpigilan yung posibleng pagpapadala sa kanya sa dahig. Nako, iba na mga kababayan yung sinasabi ni Bato. Mukhang takot na si Bato. Ano po? Mukhang takot na si Bato. Hindi yan yung sinasabi niya dati. Balikan natin mga kababayan, yung hinamon niya si Trillanes. Eto, pasok. Make my day, Mr. Trillanes! Yan. Bihan mo! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Nasa na yung tapang? Pare-parehas lang sila, mga kababayan. Ganyan din si Digong noon. Sabi ni Digong, putang ICC na, sipain ko pa yan. Di ba? Ganyan si Digong. Nasaan yung mga ICC na yan? Sipain ko sila. Tapos nung nandyan na yung ICC at nadala na siya, my name is Rodrigo Roa Duterte. Malamang mga kababayan. Eto si Bato, kung yaan, ganito ngayon, medyo gusto niya ng pigilan. Pagka eto, nandoon na saan? Sa Netherlands. Ako mga kababayan, etong gustong-gusto kong ito yung gustong-gusto kong magiging part ng ng mga mangyayari kay Bato. Pag nadala po ito, o kaya, yun lang, yung may warrant na siya nandito na uhulihin na. Naku, sarap panoorin nito mga kababayan, Siyempre, dati ganyan siya tuloy natin to. Niya na sama daw ako sa kanya, sama daw ako sa pag-aresto sa kanya. Sabi ko nga doon sa interview kanina sa akin, kung wala po akong lakad nung araw na yun, sasamahan ko talaga, Tapos kung magpapakita siya, Pero nakita niyo yung grabing nervyos ngayon pa lang, kaya I doubt kung grabing nervyos. Oy, Bato, grabing nervyos mo pala sabi ni Trillanes Grabe daw nervyos mo. Nanginis pa si Bato, mga kababayan. Sige, tuloy. Palagi haharapin niya yan, magtatago yan, gagawa ng paraan yan. Baka maunahan pa ako netong pumunta ng Netherlands. Next month po, May po ako pupunta. Natuwa naman ako dito kay Trillanes. Wala kaya naman banat Trillanes sige nga, ano yun? Ngayon pa lang, kaya I doubt kung haharapin niya yan, magtatago yan, gagawa ng paraan yan. Para Pinag-aaralan ni Senador Bato de la Rosa na magtago sakaling Totoo yung sinabi ni Trillanes. Pinag-aaralan na raw magtago ni Bato. Mga kababayan, sige, tuloy. aresto ng International Criminal Court. Tanong niya, kung wala nang makita justisya sa bansa, bakit daw siya susuko? Nakikita niyo, wala daw hustisya. Kung walang hustisya, di doon ka sa ICC, magkaalaman kung anong hustisya ang ibibigay sa'yo. Diba? Doon tayo sa ICC, Ilocano ako.
Di ba, John Paul? Oh, tuloy. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Kabilang yan sa pinag-aaralan niya. Kasama yan sa course of action na pwedeng gawin. Well, kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? I will cross the bridge when I get there. Teka muna, Bato. Kung wala talagang hustisya, punta ka na nga lang doon para doon ka humingi ng hustisya. Di ba? Kung wala ka nakikitang hustisya doon, dapat ikaw na isuko mo na yung sarili mo doon. At doon mo kunin yung hustisya na sinasabi mo. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Kung wala na hong hustisya sa bansang ito, saan ka kukuha ng hustisya, Bato? Ayun, may ICC. Punta ka ron. Presenta mo yung sarili mo. To si Bato naman, tuloy. Pero nilinaw ng dating PNP chief na hindi siya manlalaban. Paano mo labanan yung Philippine National Police? I know what's the power, what's the might of the Philippine National Police. Useless kung manlaban ka. Sa ngayon ay nasa Sige naman, labang ka na. Gayahin mo yung ginawa ninyo sa mga biktima nyo sa AJK. Pilitin mo na manlaban. Ikaw na mismo, manlabang ka na. Humawak ka na ng kung ano-anong sandata, yun ang gawin mo. Di ba yun, doon kayo sanay sa paghawak ng pagtanim ng ebidensya, i-provoke ninyo yung mga bibiktimahin ninyo. Para mapatay ninyo. Yun ang turo ni Digong Kayo naman. Tuloy. Pilipinas pa umano si De La Rosa. Kinukonsidera niyang magpakandong sa gusali ng Senado para hindi masilbihan ng warrant of arrest. Lalo't sinabi ni Sen. Magtatago ho sa saya ni Chis Escudero ito si Bato. Magtatago sa saya ni Chis. Tuloy. President Chis Escudero na papayagan ito habang sinasagad niya ang legal remedies. Lalabas naman aniya siya kung paalisin na sa Senado. Yun lang, hindi ka habang buhay pwedeng magtago dyan sa Senado. Ikaw naman, tuloy. Tama ako sa ating Senate President na he's willing to protect me while I am still a senator of this republic. Kaugnay naman ang pahayag niya no. Kaya kailangan manalo nito para kahit papano makapagtago ng konti sa Senado. Oy Bato, alam mo magagaya ka kay Digong. Oo. Si Digong ngayon mga kababayan hinihingaan na ho ng awa. Nagpapaawa na ho. Oo, konting awa na lang daw sa matanda, mga kababayan. Ano sasabihin natin kay Bato? Maawa na kayo sa kalbo. Ganon. Kung kay Duterte, mga kababayan, maawa kayo sa matanda, dito kay kay Bato, maawa kayo sa kalbo. Tuloy. Na kusang susuko kung ipaaresto ng ICC o sa ng tampo kay National Security Advisor Eduardo Año na naging dating Duterte AFP Chief at Cabinet Member. Sinasabing isa si Año sa ilang may alam noon ng isinikretong pag-aresto kay Duterte. Sana. Naku! Si Año po ba ang ang naglaglag sa kanila, mga kababayan? Si Año ba? Ay, grabe, Kita nyo? May naghudas. Ito kaya yung yung tinuturong hudas? Oo, si Año, na dating gabinete ni Digong, patay. Wala na itong mga Duterte talaga. Naglaglagan na sila. Munting tinig. Kumuntak naman lang siya doon sa kahit sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. Para sa GMA Integrate, posibleng magtago. Kita nyo, dapat daw pinaalam na na dapat pinaalam man lang ni Año na aarestuin pala si Digong, hindi man lang daw sinabi. Nako, wala na mga kababayan Alam nyo na mangyayari rito. Si Senador Bato de la Rosa. Posibleng magtago. 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 Si Senador Bato de la Rosa. Magtatago. Posible magtago daw. Tingnan nyo mga kababayan, paano hindi magtatago yan. Tingnan ninyo to, Ayan, Para sa matanda ng si Dad. Kita mo ba to? Si Digong. Nagpapaawa na si Digong. Bato. Paano? Ano naman sa'yo? Si Digong nagpapaawa na daw dahil matanda daw.
O, awa na lang daw sa matanda. Awa na lang daw para sa matanda ng si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako. Yan po ang mensahe ng common law wife niyang si Hanilet Avancenia ngayong isang buwan nang nakakulong si Digong Naku. sa ICC. Isang buwan pa lang yan, mga kababayan, nagpapaawa na ho. Ha? Isang buwan pa lang ho si Digong. Saan? Sa loob ng kanyang kulungan sa ICC, abay nagpapaawa na sila. Dahil matanda na raw. Nako, mga kababayan. So, abangan natin ito, mga kababayan, kung ano mangyayari dito. Kasi ho, sabi daw po, mga kababayan, may warrant na daw po itong si Bato. So, mga kababayan, nako, kayo, anong inyong opinion dyan? At, ano nangyari? Wait lang ha. Yun. Ano ho ang opinion nyo po dyan sa kanilang mga pautot at ginagawang mga paawa na daw? Tulingan natin to. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sama-samang nagsindi ng kandila, nagdasal, at nagsikantahan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang buwan na niyang pananatili sa kulungan ng International Criminal Court dito sa The Hague. Ginawa ang prayer vigil sa tapat mismo ng ICC. Ang panawagan pa rin nila, pauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Dumalo rin sa prayer rally ang common law wife ni Digong na si Hanilet Avancenia. Pinapalakas lang namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo. Ay, nako, nangihina ng loob ni Digong. Ayan si Hanilet ho mismo na isabi, pinapalakas lang ho namin ang loob niya. Wala na ho, pinanghihinaan na ng loob si Digong. Kala ko ba na may matapang? Akala ko naman maisog talaga. Bakit ngayon pinanghihinaan na ng loob? Wala na hong pag-asa. Hanilet, aminin mo na. Sabihin mo na sa taong bayan at taga-suporta ninyo para hindi sila mapagod. Hindi na makakalaya si Digong. Kasi pinapaasa nyo pa yung mga tao Simple lang yan, aminin mo na. Kasi bandang huli, baka kayo pa masisi. Alam nyo naman yung mga taga-suporta nyo, laging naghahanap ng masisisi. Di po ba mga kababayan? Tuloy. Pray lang tayo. Pananampalataya na sa Diyos. Sabi niya, Anong Diyos? Ewan ko sa iyo. Bakit kailangan mong gamitin ng Diyos? Hindi mo nga kayo naniniwala sa Diyos. Si Digong hindi ho naniniwala sa Diyos, mga kababayan. Kaya Hanilet, hindi ka pakikinggan. Ewan ko lang kung sinong Diyos yung tinutukoy mo. Pero kung yung Diyos na tinutukoy mo, yung Diyos na sinasambahan namin, naku, malabo. Ilang beses niyang minura yun? Ikaw naman. kung ano daw ang will ng Panginoon sa kanya. Sinong Panginoon? Hindi ko magets kung sinong Panginoon ang tinutukoy ni Hanilet, mga kababayan. Oo. At ginagamit na daw ni Digong. Oo, bahala na daw ang Diyos. Sinong Diyos? Si Kibuloy? Ganun ba yun, mga kababayan? Kayo, paki-comment naman po, paawa, nagpapaawa na. Paki-comment ako kung sinong Diyos yung pinagdadasalan nila. Ayun ang Ang simpleng hiling Bakit hindi ho, di ba? Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko lang. Dadaan kayong lahat sa akin. Sabi ni Kibuloy. Di ba? Bakit hindi niya, hindi siya dumaan kay Kibuloy? At si Kibuloy ang sabihin niya, idiretso siya doon. Saan? Sa Diyos nilang kung sino man yan. Ano po? Mga kababayan? Siyempre, gagawin niya talagang mag-ala-artista yan, girly. Bakit? Kailangan nila magpaawa sa tao Bakit? Mga kababayan? Siyempre, nahihirapan na po sila Isang buwan pa lang yan. Si Digong, Si Digong wala na Nangihina na daw yung loob. Pinapalakas na lang daw ang loob ni Digong, ni Hanilet, mga kababayan. Yung totoo. Hanilet, tanong ko lang. Talaga bang naawa ka o talagang aminin mo na, hindi ka naman makukulong. Di ba mga kababayan? Ganun po So mga kababayan, isiningit ko lang po ito, ating live ngayon. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakakapag-like, share, and subscribe, huwag nyo na pong ipagkakait yan.
At meron pa ho akong kakausapin. So mga kababayan, kita-kita po tayo sa studio. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat sa kulang-kulang 7,000 po na nanood. Maraming salamat po sa inyo. Isang like lang po. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike